Hindi pa rin makapaniwala at nasasaktan pa rin ang mga Pilipinong dumalo at nag-organisa ng Lapu-Lapu Festival sa Canada matapos araruhin ng isang sasakyan ang karamihan na ikinasawi ng hindi bababa sa 11 katao at ikinasugat ng marami pa. Ito ang naging pahayag sa panayam ng Bombo News Team kay Antonio S. Ortega, isa sa mga founder ng Cebuano Society sa Canada at isa ring Board of Directors ng Pilipinas sa British Columbia, na nagpaliwanag na ito ang kanilang pangalawang event sa nasabing bansa. Opisyal na kinilala ng British Columbia ang pitsang Abril 27 bilang Day of Lapu-Lapu noong 2023. Kaya taunang selebrasyon ito ng mga Pilipino sa nasabing lugar upang parangalanan si Dato Lapu-Lapu na lumaban sa mga Espanyol noong 1521 at talunin sa Ferdinand Magellan sa labanan sa Mactan. Binigyang diinan ni Ortega na dapat ay nasa finishing touch part na sila ng event, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon nangyari ang aksidente kung saan ilang buhay ang nasawi. Gayunpaman, sa kabila ng kalunos-lunos sa pangyayaring ito, matatawag pa rin ito ng successful event ni Ortega dahil masasabi nga natapos na ang kaganapan. Ngunit bilang isa sa mga nag-organisa, labis ding lungkot at pighati ang nararamdaman ni Ortega lalo na sa mga nasawi. Sa kabila ng mga nangyari, naniniwala siyang malalagpasan ito ng mga Pilipino at maninindigan silang matataga bilang isang Filipino community. Mananatiling buhay ang kultura kaya hindi ito dahilan para itigil ang aktibidad na ito. I know nobody wants these things to happen, pero I know social media is very active for the people who are monitoring and watching. Let's always this and everything we do, we always ask the divine providence. Keep us praying and then let's move forward. Ang Lapu-Lapu Festival, clear man good sa British Columbia, recognize ang pagka-hero, first hero of the Philippines, si Lapu-Lapu. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balinget. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!